ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Nako, I want to say sorry to my friend from Belgium, yan, Commodore Patrick Lamy. Nako, I'm sorry because we can't reach you. And also to Doc Patrick Roquel, I don't know how to connect you. I'm sorry for that. But anyway, I'll try for the next time na lang po, okay? Siyempre, alam nyo mga kaibigan, marami yung mga issue ngayon na talaga namang nakakalungkot. Yung iba ay talaga namang, sabi nga po kagaya nito, sabi nga, bakit daw ang Vice President ay tinanggalan ng, ayan, sabi nila, ba't daw tinanggalan ng ating mga bantay, yan. Pero alam nyo mga kaibigan, sabi ng iba, marami naman ng mga eksperto na talagang matatalino at maraming alam, talagang lahat na lang, sabi nga nila, bakit daw babantayan ng pagkarami-raming mga pulis, di ba? Sabi nila, dapat daw talaga ay magtira lang, it's either isa o dalawa lang na guard ang ating Vice President. But then, may kanya-kanyang dahilan po yan kung bakit, no? But anyway, ang daming mga netizen na gusto nila yun ang topic. Pero, I'm sorry, hindi tayo masyadong familiar sa issue. But then, Sir Patrick Roquel, what happened to you? Hindi ko maintindihan. Ayan, nagpadala pa ng mga pictures. Anyway, ito po'y ating... akala ko kasi darating po kayo, yun ang usapan. Akala ko darating kayo. Yung pala yung aking problema. Nandiyan ba? Ayan. Ay, okay. At syempre, hello din sa ating mga kaagapay na kung saan ay tayo po'y nagpapasalamat, no? Alam niyo po, marami ho tayong mga problema, lalong-lalo na sa baha. Hanggang ngayon, baha pa. Grabe. Yung ibang lugar sa Valenzuela City ay baha pa. At yung iba naman talagang hirap na hirap sa paglilinis, lalong-lalo na kung ang pumasok ko sa kanilang bahay ay mga putik. Alam niyo naman, pag putik, kahit papano, pag yan ay natuyo, tumitigas yan. Yan ang isang problema po. At ang iba nating mga kaagapay, alam nyo, marami tayong mga kausap na talaga namang pati nga yung pagkain, nakalimutan ko na sa dami ng mga kausap natin na hindi natin napagbigyan, no? Marami tayong mga cases na kung saan talagang lahat inuutay-utay natin. Alam niyo naman marami yung problema sa mga mayor. Merong mga mayor na mga pasaway, sabi nila. Sabi nila, ako walang kilalang mayor lalo na sa Cainta. Alam niyo naman sa Cainta magagaling daw ang mga taong bayan diyan. Yan. Ang problema nila yung mayor. Bakit nagkaganon kaya, no? Hindi natin alam. Tapos ngayon, dapat palitan na yung mayor nyo, di ba? Dapat ganon, sabing ganon. Pag pinalitan naman, sino naman ang ipapalit? Aba, wala silang kilala. Ayan, yung dating mayor nyo, hindi rin daw pwede. But then, alam nyo, ang mga mayor ho talaga, may kanya-kanyang expertise yan. Alam naman po natin. Sila, kung maglilid po sila ng kanilang mga lugar, depende ho yan sa dami ng tao rin. Sa dami ng tao, sa mga problemang hindi ho nila nasolusyonan, o kaya naman mga problemang may solusyon. Yan, karamihan talaga, meron mga sinasabi na dapat ganito, dapat ganyan. Ayan, kanina tumawag din yung aking friendship, yan si Reggie Colliero. Hi Reggie, pasensya na, mamaya po tatawag na lang po ako sa inyo. Yan naman ay isang political analyst, no? Marami tayong mga tumatawag sa akin, pero alam nyo, hindi ako masyadong makatawag sa inyo dahil lahat ng dinadaanan ko talagang no signal, lalo na sa parte ng Quezon City. I don't know why, no? Siguro dahil yan sa tinatayong mga MRT, yung mga matataas na building, siguro yan ho yung dahilan kung bakit hindi tayo nare-reach, no? Pasensya na po kayo, but then dapat kung kayo po ay ayan, nako, salamat sa Panginoon. Ayan, kung alam niyo naman mga kaibigan, kung tayo naman po ay nare-reach natin yung mga gusto nating sabihin, yun na nga po ang
ang pinaka-best na gawin natin. Marami hong naging problema. Yan nga yung baha na sinasabi natin. Mantakin ho ninyo, karamihan sa ibang lugar, wala na hong halos puno. Ayan. Ang mga puno ay nangaubos na. Tapos daw, dun sa mga probinsya naman, puro daw hukay ang ginagawa. Kanina po, alam nyo po, malaki ho ang problema rin sa bandang parte ng Quezon City, dun sa Biolago, sa may lugar namin, no? Dun ho banda, ay talagang nagulat ako, first time na nangyari, na wala kaming madaanan, grabe. At hindi na kayo makadaan, no? Ang lalaki ng mga sasakyang dumadaan, ang lit lang ho ng sasakyan namin. At hindi lang po yan, ha. Guys, eto nga yung sabi nga, pag wala talagang matinong traffic enforcer, yan. Sinabi ko na hong matinong traffic enforcer dahil mantakin ho ninyo, hindi ho maintindihan kung saan ba patungo yung mga ginaguide nila na pakanan, pakaliwa, padiretso. Kapag ganun ho, ay talagang magulo na ho, di ba? At tinitingnan naman ho natin kung saan nagbumula yung traffic na yan. Yun nga po, ay hindi natin mawari kung paano ho ang nangyaring iyan. Okay, so ang sinasabi ho ng iba ay maaaring ang kakulangan yan, dapat daw barangay. Alam niyo po ba, yung kahabaan ng, eto nga, yung sinasabi ko, Bibi Soliven, no? Meron ho diyang lugar na sakop ng Commonwealth Avenue. Yan. Meron naman lugar na sakop ng Commonwealth Avenue yung kalahati, tapos yung kalahati, Payatas area. So, yung kanilang mga signal, hindi ko na rin maintindihan Ang laki-laki ng lugar kung bakit nagkakaproblema lagi sa trapiko. Ayan. Dapat, di ho ba, kapag ang isang lugar ay main road, bawal na bawal dapat yan, parkingan o hintayan, waiting area ng kung ano. Ang problema ho dyan, yung mga bumabiyahe na sabi nila, ito yung pumalit sa mga jeepney. Yan. Yung mga affordable na tipong mga ano ho yan. Mga sinasabi po nila ay mga tipong ang tingin ko minibus pero sabi nila, yun daw yung alternative ng jeepney na tinanggal o kaya hindi nakapag-consolidate. So, ang daming mga issue na dapat talagang pag-usapan pero sa dami ng pag-usapan, bakit ho ganun, no? Karamihan sa mga pinag-uusapan matagal na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos at yung pinag-uusapan na yan ay puro problema. Nasa na solusyon yan. Solusyon na hindi rin natin mawari. Buti pa yung mga doctor of medicine, yung mga inventor, di ba? Sila po ay mga solusyon. Yung mga manggagamot, yung mga therapists, di ba? Mga solusyon yan sa mga problema ang ating kinakaharap. But, yun nga ho ang nagiging problema rin natin, saan sila humuhugot ng lakas ng loob kung paano nila aayusin ang maghapon. Sa araw-araw na lang ginawa ng Diyos, iba-ibang diskarte, iba-ibang traffic enforcer, meron pang traffic enforcer na nakikita ko, parang homeless. Nakakita na ho ba kayong traffic enforcer na mukhang homeless? Ibig sabihin, walang tsinelas, nakaano siya, dirty clothes, but, tinitingnan ko kung paano siya mag-manage. Nandito traffic talaga, Tinitingnan ko kung paano siya mag-manage ng traffic. Ay, nako, grabe, ang galing. Ang galing talaga, guys. Bakit? Kasi lahat ng binibigyan niya ng mando, sumusunod, di ba? At hindi lang sumusunod, nagbibigay pa. Ibig sabihin, nagbibigay pa ng token sa kanya kahit gano'n ang itsura. Can you imagine, may mga gano'n ng parte ng lugar ng ating lungsod kung saan nakakalungkot nga po. Talaga namang, sabi nila, tingnan mo yan, ang may nagagawang maganda, di ho ba? Bakit na lang yung mga ibang mga good Samaritan daw ay hindi na lang bihisan, paliguin at bigyan ng papel, di ba? Marami ho talagang gano'n at gustong pumapel. Bigyan natin ng papel. Yun ang sabi ng iba. Okay, so yan po ang ilang mga nabanggit na ating pinag-usapan. At ito nga kanina, nabanggit natin na maraming beses na itong tungkol sa ating designated survivor. Yan yung ating mahal na Vice President Sara Duterte.
Ayan. Kung ano man ho yung gusto nyong issue dyan, medyo pag-aralan muna natin kasi sabi naman ng PNP chief ay pinayagan daw naman na alisin yung mga PNP sinasabi. Ay, sige, nasa inyo yan. Pero alam nyo, ang delikado dyan, di ba? Pag may nangyari sa ating Vice President, ano kayang iisipin, di ba? Kung merong pumitik dyan, ano kayang iisipin ng iba? Siyempre, pag ganun hong problema, alam naman ho natin kapag mga high-end official, dapat talaga maraming maraming bantay, maraming nagmamalasakit. At hindi lang po yan, alam naman ho natin, maganda dati, may unification, may unit team, pero biglang nawala, di ba? May biglang umepal, may biglang, mga tipong ganon. At minsan, ang umeepal pa, yung mga rekomendado lang, hindi sila elected official. Iba ho yung nirekomenda lang di ba? Tapos pinirmahan naman ng Pangulo, di ba? Kadalasang nagbibigay ng problema yung mga recommended. Yun ang ibang mga napag-aanuhan natin. Napapansin lang natin. Okay, sabi naman ng iba, kahapon pa, eto na, kahapon nag-uulan, alam niyo naman, nag-uulan po kahapon. At dahil ho dyan, sabi nga po, naku, nangangamba ang bawat mamamayan. Kita nyo baka bumagyo na naman daw. Kasi nga, July 31, kahapon talagang nangangamba na, hindi natitigil ang ulan. Kaya ating paalala sa tuwing aalis ng bahay, ay dapat po magdala kayo ng payong. Yan. Magdala kayo ng kapote. Lagi nyo isipin, mahirap magkasakit. Mabuti kung lagi tayong merong panangga sa ating kalusugan, di ba? Alam niyo naman, yung mga pananggang yan, hindi ho rin yan panghabang buhay. Kailangan din po, ingatan din po natin ang ating mga sarili ayon sa mga eksperto. Okay, at ngayon naman, sabi nga po ng ibang doktor, eto na. Naidagdag natin to sa ating research for today. Sabi nga po, ang mga senior daw ay hindi daw dapat kumain ng mga, ng mga ganitong klase. Nako take down notes nyo na, lalong-lalo na yung mga anak. Naku, mga anak, kung kayo po ay bata-bata, kayo po ang may karapatang mag-alaga sa inyong mga magulang, lalo na kung sila po ay part na ng elderly. At dapat, bantayan nyo rin po kung ano ang kinakain nila. Hindi ho masamang makialam, lalo na kung ito po ay makabubuti, di ba? Lalong kung ito po ay makabubuti sa kanilang paghaba ng buhay. Yan, importante yan. At sabi nga po ng dalubhasa na doktor, sabi niya, ingatan daw na na pakainin ng mga bagay-bagay masasarap na pagkain pero matatamis. Ayan, iwasan natin yan. Dahil baka raw maging diabetic. Yan. Anyway, ito namang babanggitin natin, tandaan ninyo mga kaibigan, ito po'y pagkain pwede sa mga senior citizen. Yan. At dapat, lagi tayong meron ito. Unang-una, pwede daw kainin ng mga senior para daw kahit papano ay humaba ang buhay. Yan. Unang-una, kailangan pwede rin siyang kumain ng isda. Ang isda po pala, hindi lang yung mga fresh pwede rin yung mga nasa delata. Yung mga delata, yan. Dahil yan po ay nakakatulong. Yan, lalong-lalo na sa mabilisang pagluluto, nakakatulong sa mabilisang pagkain din ng ating mga elders yan. Pwede naman pala yan. Okay. Ang pangalawang dapat natin ipakain sa mga elder ay ang chicken. Pero, yan, ingatan natin, hindi pwedeng yung mamantikang chicken. Hindi po pwedeng laging piniprito, nakababad sa mantika. Tandaan po natin yan. Ang dapat, anyway, sabi nga po, kung mamimili naman tayo ng chicken, dapat po ito po ay either pecho o kaya breast. Ayan. Okay, at syempre, teka muna. Ayan, tayo ba'y mag-ano muna? Anyway, nasa linya na. Okay, hello, are you there, Commodore? Good morning. Hello.
Ayan. Yung ating, alam nyo, medyo naaano talaga ako dun sa ano natin, sa mga problema natin sa signal, no, kanina. So, nung kinakausap ko po, itong ating bisita rin na isa pa, ay ito nga po, we got a big problem to his connection. Either to my connection or to his connection. Okay. At syempre, anyway, ayan, meron tayong long lost friend ko kasi yan. And he is one of the best in Belgium, no? He is one of the crime buster. Ayan. Sabi nga po itong mga crime buster na to dapat ating inaalagaan. But anyway, meron po tayong magandang balita ngayon dahil siya po ang sumasagot, no, sa problema ng bayan. Sabi nga po dapat may puno tayo. Naku, kaya bigla ko naalala itong mahal ng lahat. Sabi nga po, mahal ng lahat dahil sabi nga po ang puno, ayan, sagip buhay yan. Yan. At hindi lang po yan, naku, ugaliin nating magtanim ng puno. Mamaya tatalakayin po natin yan. Okay, next naman, kanina po, pabalikan natin yung mga pwedeng kainin ni Lolo, ni Lola, yan. Sabi nga po ng mga elder natin, aba, pwede rin pala ang tokwa at tofu. Kasi yan daw po ay may protein, no? Less ang fat. Pero ayoko niyan Ayoko ng lasa ng tofu. Bakit kaya? May mga taong ganun, Merong gusto ninyo, pero ako gusto ko yung taho. Yan. Tofu din ba yan? Ayun. Yung taho, okay yon. Pero yung mga niluluto as ulam, naku, hindi po Sorry po. But anyway, thank you po, Doc. Salamat po sa inyo. Okay, eto din. Pwede rin daw kainin ang egg. Egg, especially yung white. Mas maganda pala yan with liver, lalo na yung mga merong liver problem. Wag lang daw yung malasado. Yan, bawal na bawal daw po yan. Okay, next, sabi nga po, ang mga peanut, yung kasoy, walnut, at least 30 grams, yan, ay may vitamin D. So, yan po yung mga dapat nating bigyang pansin, mga kaibigan, dahil yan po ay pampatalino. Yan, very good. Okay, at hindi lang po yan, tayo po kung meron tayong capacity, no, to buy, yung strawberry ay maganda rin po pala. Yan po ay anti-cancer property with vitamin C. Yan ang strawberry. Okay, sabi nga po ng iba, best din daw po ito. An apple a day. Yan. Makes the doctors away. Ganun ba yun? Anyway, sabi nga po, apple, pampahaba raw ng buhay ito. Low calorie. Yan, lalong-lalo na yung balat dahil ito may fiber. Yan, o kaya naman sabayan din natin ng banana a day, orange a day, lemon a day. Yan. Ngayon, alam ko na ang mga dapat bilhin para kay mama. Ayan. At hindi lang po yan, yung mga citrus juice, okay po yan. Okay, another best, yung avocado. Avocado. Yan. Paborito ko to. Avocado. Alam nyo, ito, nilagyan na ho ng dinurog-durog, nilagyan ng yelo, nilagyan ng gatas. Yan, okay na yan. Ang sarap-sarap niya. At minsan, ginagawa ng iba, dinadagdag po ito sa ingredient ng halo-halo. Ayan. Okay, I'd like to say sorry to my friend from Belgium. Yan. Isang advocator din po kasi siya. So, mahirap na. Anyway, malayo ho kasi, no? Talagang ganon. That's my problem. Anyway, I will call you later, okay? So, ngayon naman po, ay dapat araw-araw kumakain tayo ng leafy green. Ayan. Leafy green vegetable. Alam nyo ho, ito po kasi napakaganda, lalong-lalo na kung kayo po ay talagang hindi kayo mahilig pero masarap yan. Lalo na ipangahalo sa mga sahog-sahog. Yan. Okay, bago tayo matapos, ito nga, yung broccoli, anti-cancer, wow. Ang carrots, paborito ko rin yan. For juice, pampalinaw ng mata. Lahat daw may beta-carotene kasi siya. Okay, ang beans, munggo, for high fiber. Naku, alam na alam ng guest natin to. Mamaya, tingnan natin kung anong kanyang sasabihin. At yung sweet potato is good also for us. Yan. Sweet potato. At dapat meron din tayong mga kamatis. Naku, alam niyo po ba, pampaganda ng balat ito. Ay, yung iba naman kinukuskus nila sa mukha nila. Pero alam niyo ho, maganda din kung palakain tayo ng tomato. At syempre,
Ayan, meron pong sinasabi, dapat uminom din tayo ng low-fat milk. Yan, yung mga mahilig sa gatas, dapat low-fat ha. Huwag yung basta gatas lang, inom lang kayo ng inom, hindi daw po. Yogurt, yan, tsaa, uy, Lagundi tea, yan. The best yan, Lagundi tea. Alam nyo ho, hanggang ngayon, talagang kinukonsider ko yan na best, yan, sa lahat ng oras. Kesa uminom kayo ng, syempre, hindi natin babanggitin yung ibang inumin. But then, baka naman ho nakakatulong sa iba, no? Pero ako Lagundi tea. Talagang ito ho ay definitely dapat lagi tayong may baon yan. Okay guys, meron tayong time check muna. At syempre, paalala po mula sa ating himpilan, sa ngalan pa rin ng ating partner, Attorney Ferdy Topacio sa Yes Yes Show Topacio. Ang oras, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, show Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. At syempre, proud ako dahil nakarating na naman po ang inaasahan po ng lahat, lalong-lalo na ng mga taga Batangas. Naku, mabuhay kayo ha, swerte nyo. At narito po ang ating founder ng Puno Sagip Buhay, Sir Patrick Roquel. Yes, Yan. Good morning. Good morning, sa inyo sir. lahat, sa mga nakikinig at saka napapanood tayo, di ba? Ay, Sa Channel opo. 23. Aliw, Channel Miss Juvie, 23. salamat at nag-guesting na naman ako muli Opo, dito. Di ba? pasensya na po kayo. Gusto ko nga lagi. But anyway, alam niyo po, unang-una yung pasasalamat sa akin dahil talagang malaking tulong po ang ginagawa ninyo sa Puno Sagip Buhay. Ito po yung magandang gawin sa buong Pilipinas, actually. Yes. Meron po kayong mga proyekto na ginagawa ho. Bagamat hindi naman kayo taga-gobyerno, no? Alam niyo, dapat lahat ng mga gaya ninyo, dumami kayo na dumami. O bakit kaya kailangan dumami kayo? Pakipaliwanag nga po. Yes, alam mo, yung Puno Sagip Buhay, that is an advocacy project, no? I Plant, I Share, I Save Community. Yes. Okay? Nagsimula kami doon sa pagtatanim nga ng mga halamang gamot, kagaya ng lagundi, no? Ngayon, yerba buena for pain, no? Yeah. Kaya nung nakita namin to, since halamang gamot to, tagang napatunayan na may mga pag-aaral dito. Ang mga dalubhasang doktor natin from National Institute of Health Ayun. at saka Institute of Herbal Medicine ng Pilipinas, no? Opo. At yan ay pinopondohan niya ng ating gobyerno, ng Department of Health, dahil isa siyang batas. Okay. Yung RA 8423, Okay. yung kung saan, at saka yung Traditional Alternative Medicinal Act of 1997. Wow. So isa law. Galing, diba? yes. Now, having this, kailangan natin palawakin yung awareness tsaka yung information na talagang bumalik ang mga tao sa traditional na paraan para sa paggagamot. Nang sa ganon, bumaba yung ating mga gastos, lalo na pagka na hospital tayo. Kasi pagka ang halamang gamot na kahalintulad ng mga Western medicine, pwede mong siya sa gamot, for example, lagundi, cough and asthma, pwede mo siyang isama rin sa ibang gamot na ibinigay sa iyo at prescribe ng mga doktor. Mas mabilis ang inyong pagaling. Diba? Hanggang sa later on, nababawasan na yung mga medicine na nababawasan na yung mga tinitake ng mga tao. Opo. At ang kagandahan pa dyan sa natural plants, hepatoprotective. So, hindi maapektuhan yung itong ating mga liver na siya yung ating tagawalis ng mga dumi ng ating katawan. Opo. O, kung marami kang medicine na iniinom, paano na? Ayun. Okay, so, yun ang makakalagahan ng halamang gamot na talagang may mga studies na yan. So, ano pa? Dahil dito, nagtatanim tayo, malawakan yung ating pagtatanim na nakakatulong tayo sa mga farmers natin. Opo. Na sila yung mga talagang, sabihin ko sa iyo, sa mga farmers namin sa Batangas, tuldok lang ang alam nilang ipirma. Oh, grabe. So paano ka makakatulong sa taong hindi nag-aral at saka grade 2 or hanggang elementary lang ang natapos? Opo. Diba? Na ang anak nila, posible, yun din ang mga pwedeng mangyari. Okay? Kaya itong Puno Sagip Buhay, I Plant, I Share, I Save Community, ay nakipag-unayan sa Makati Golden Lions Club, no? Kung saan nagkaroon kami ng partnership at sabi ko nga, lahat ng project namin, dadalhin namin na magkakasama kami. Opo. Kaya nasa Makati Golden Lions Club ako right now. No? Ayun. At through that, no, yung aming mga possible fundings, yung pagtutulungan, makakarating kami sa different places. Kami nagsimula sa District A1, A2. No? Opo. That's meaning to say,
yan ay yung Pilipinas na A2 ang tawag sa amin. Opo. Okay, now, given that 301 A2, given that, no, since nasa Batangas area, nasa Laguna, hanggang Mindoro, Bicol ang aming area ng District 301A2. So, nakarating kami dun sa Fisher Folks ng Calatagan, Batangas. Kung saan itong Puno sa Gitbuhay, with the Makati Golden Lions Club, nandun na kami na tumutulong kami sa mga Fisher Folks na magkaroon ng hanap buhay. Ayun. Kung saan nung kami galing nakarating nun. ni Dr. Eileen, siya say past president ng Lions Club. At Hello, ako'y- Doc. At ako'y Doc Elin. president right now Ayan. ng Makati Golden Lions Club. Opo. No? Nakipag-ugnayan kami sa mga community ng Sitio Dos, no? Yung Sitio Aquino, Barangay Dos. Kung saan itong isang pamilya na ito, yung community na yan, Yes. pag wala silang hanap buhay sa dagat, nangingisda or dahil bumagyo or nagkaroon ng problema, walang turista na sumasakay doon sa mga balsa nila. Opo. So, nagpunta kami doon kung paano kung baga palalawakin yung aming service project na matulungan ng mga community people, Ayun. yung mga fisher folks. Pero at least na yung solusyon ng problema ng gobyerno, ba, sinagot nyo, ha? Hindi naman. Parang ganun. Maliit lang. Kumbaga, bakit ba? May part kayo. Part at least lang. may part Kasi kayo, yes. Kasabi nga ni Mother Teresa, kung naniniwala tayo sa mga Opo. quotations niya, di ba? If you cannot feed 100, just feed one. Ayun. At least, di ba? At least may natulungan ka May isa. natulungan kang kung isa, isang 100 million na Pilipinos nagtulungan. Isa po ako sa volunteer doon. Oh, di ba? Kay Mother Teresa. Sa Oo. ano. So, sabi nga, if you cannot feed 100, just feed one. Okay. Hindi kailangan marami tayong tinutulungan. Ang kailangan lang is maiangat natin yung kabuhayan ng isang tinulungan natin. Pero Sir Patrick, can you imagine ilang milyon lang tayo. But, kung isa-isa lang, na bawat isa may responsibility, Lahat magkakatulungan. lahat uunlad, mapapakinabangan diba? tayo. Kagaya nung ginawa namin dito sa Calatagan, Batangas. No? Opo. Alam natin na tourism area na yung Calatagan because of the balsa. Okay. Yung mga floating cottages nila. Yes. Meron diyang 1,000 floating cottages of which 750 lang nagsasakay ng mga turista. Oh, yes, okay? yes. Now, ang question is, kung walang turista, wala silang hanap buhay. Ayun. Diba? Dito sa tinatawag nilang Little Boracay. Opo. Tumulong tayo, nagbigay tayo ng dalawang balsa dyan na sila ang nagmamayari. Opo. So, ngayon, pag hindi minanage yan at naturuan sila na mag-right accounting, paano yung, alam mo na yung balsa made of bamboo, Opo. made of wood. Oh. In 3 years time, masisira lahat yan. Oh, So, kung hindi sila nakaipon, paano yung pagpapagawa nila? yung Paano mo masusustain yung kanilang livelihood doon? Yung kanilang, para maintenance yung kanilang trabaho bamboo, doon. no? So, you have to take care of these people so that sustainable business nila, you have to partner with them, teach them how to yung right accounting, right saving, di ba? So, until that stage, kailangan natin gawin, kailangan Yes. natin tulungan. Okay. With that, ayan, medyo babalikan kita mamaya. Siguro isang munang paalala mula sa ating himpilan. Time check muna tayo mga kaibigan. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio dito sa Yes Yes Yo Topacio. Ayan, ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Siyempre, balik natin ang ating partner. Partner natin sa pangkalusugan yan, si Sir Patrick Roquel. Magandang umaga uli, Sir Patrick. Yes. Alam mo, natutuwa po ako sa inyo kasi at least, makita kayo sa ginagawa ninyo ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo na yung mga lungsod, di ba? Yung mga namumuno sa lungsod. Pwede naman nila kayong gayahin di ba? Kasi hindi kayo madamot hindi nyo tinatago yung sikreto nyo di ba? Actually, kagaya nga sa Lions Club, no? Opo, Makati yes. Golden Lions Club, kung saan ako belong, no? Meron kaming mga service projects on 8 global causes. Yes. Andiyan na yung humanitarian. Ayun. Tumutulong tayo sa mga community Oo. members natin. Okay. Andiyan na tayo sa mga childhood services, no? Opo. Kung saan meron tayong mga library projects, no, na ginagawa sa Jacobo Sobel Elementary School. Wow. Na kung saan itong August 23 naaprubahan tayo ng National Bookstore Foundation tsaka ng SM Care to donate yung mga new books sa mga kinder to grade 6. Ganun I po. hope ma-improve natin yung kanilang
yung kanilang kanilang library, no? This August Okay. 23. Lions Club din natin yung Vice Mayor diyan, si Vice Mayor OG. No? On top of that, yung mga pumapasok na mga bata dito, usually anak ng mga fisher folks na tinutulungan natin na nagkakaroon ng yung tinulungan natin sa pagbabalsa. Ayan. So yan yon. Kagaya nung dumating tong si Karina. Ayan. Di ba? yan, no? Wala silang hanap buhay. Yung ibang mga balsa doon, tumaob. So talaga nangailangan sila ng tulong para, makakain sila, magkaroon sila ng konting food, no? Kaya up to that extent, namimigay tayo ng mga goods. Ano po yung ginagawa nyo rito? Every month or every week? Actually, usually every month na yan. Kasi hanap buhay na eh. Regular na. No? From the balsa Wow. to, kaya nga ang ginawa kong project is basa at balsa. Opo. Tinutulungan natin yung mga parents na as mga fisher folks for the balsa nila na hanap buhay. Aha. And then yung mga anak nila para hindi, magkaroon ng aspiration, ma-motivate silang mag-aral, in-improve natin yung kanilang library. Opo. Doon sa Galing. public elementary school. Yeah. On top of that, kung walang hanap buhay sa dagat, di naglagay tayo ng maliit na franchise store, no? Kung saan ang mga helper dyan are all lifeguards. Ayun. Yung mga nandyan sa Calatagan area na may hanap buhay sila pagdating sa delivery service ng food, mismo sa lugar kung nasaan ang mga public schools, no? So yun, so may tuloy-tuloy yung hanap buhay nila on a daily basis. Hanggang Monday to Sunday yan. So yan ang ginagawa ngayon ng Lions Club dyan, na kung saan yung mga aming mga project nga, sinasabi natin global causes like vision awareness, ma-implement natin dyan, no? Baka meron mga childhood cancer, maghahanap kami ng mga bata na matutulungan. Okay? Sir Patrick, doon ba hindi inabot ng sobrang pagbabaha na kagaya nangyari dito sa Metro Actually, Manila? tumaas ang tubig doon sa Calatagan. Kung saan, wala naman masyadong nasira kasi talagang ang mga bahayan naman ay nasa taas ng island. Opo. Parang cove yun eh. Parang sa ano lang, sa Nasa kalsada sila, lang. yeah. At saka laging mainit dyan kung tutusin. Pero dahil sa malakas ang pag-ulan at ang hangin, yung ibang wala talaga nagpi-fishing, wala talagang hanap buhay sa dagat. Pinahinto ng Coast Guard lahat yung mga hanap buhay nila sa dagat, di ba? Kaya totally wala silang napakinabang doon sa araw na meron kasagsagan ng typhoon. Alam mo, Sir Patrick, natutuwa po ako sa inyo kasi habang humahaba ang buhay mo, mas marami kang nagagawa, no? At habang humahaba rin ang buhay mo, maraming tao ang nakikinabang sa pagpapala mula sa inyo. Yon. Pagka may blessing kang na-receive kay Lord, Opo, di ba? Nakakatuwa, ano? Life is a mission. Yes. We don't have to, kaya nga sabi, di ba, you have to love your neighbors as you love yourself. Of course, unang-una na si Lord, di ba? Yes. So we offer it everything to God. Kaya itong mga pagtulong nito from the heart, hindi lang sa picture, Opo. hindi lang sa, kung pwede nga wag magpakita eh. Opo. But of course, kailangan maintindihan ng tao na ginagawa natin ito para, mag-magnify natin yung mga magandang tulong sa kapwa. At itong mga kapwa naman na tinutulungan natin, hindi lang tanggap na tanggap. Opo. Dapat magkaroon din sila ng paraan nila na maghanap buhay. Yes. Alam mo, Sir Patrick, nakakatuwa kasi hindi na ako nakapagbati, no? Nawala na yung greetings ko. But anyway, napaka-importante na marami tayong mabahagi na ng ganitong impormasyon. Kagaya po ng ginagawa ninyo, walang nagbabayad sa inyo, walang sumusuporta sa inyo, kayo pa nga yung nagbibigay at gumagastos. Pero yung ganitong klaseng kalakaran, ito po'y nakakatuwa. Una-una, kung ito'y gagawin sa buong Pilipinas, no? Yung puno sa buhay na iisipin natin, mindset na natin na ang pagtatanim ng puno ay napakaganda kasi ito nga po'y nakakapagsagip buhay. Yan. Yes. Yan. At hindi lang yan, Sir Patrick, is there any particular, nabanggit mo na nga pala kanina, no? Kung ano yung mga punong importante para sa iyo na nakakatulong. At not only that, nakakonsentrate ka ba ngayon sa Batangas? Actually, Is that so? No. Hanggang Iloilo nandun tayo, Visayas area. Okay. No? Wala pa ako sa Mindanao. But Opo. basically, marami nang tumatawag at nagpapatulong na paano sila matutulong. No? Opo. But of course, sabi nga natin, dito lang sa Luzon, napakarami ng dapat nating matulungan. Yes. At alam mo, yung puno sa gibuhay, ilan lang kami dyan. But Opo. what's important nga, dahil sa pakikipag-partner with the Lions Club,
buong Pilipinas yan. Yes. At saka mga Lions Club, yung mga different organization na yan, yung different club na yan, marami yan sa buong Pilipinas. Kaya tumutulong din sila, kanya-kanya kaming tulong. Opo. Even nga dito sa 3018, sa aming district, no, na A2, mayat-maya ang tulong niya, halos everyday, marami kaming ginagawang paraan para tumulong sa kapwa. Wow! At syempre, nako, alam nyo, napakaswerte ho natin dahil nadagdagan na naman yung ating kaalaman ukol sa puno sa Gitbuhay. At not only that, gusto lang natin batiin yung mga friendship ko na sa tweet-tweet, talaga namang nakikinabang din daw sila. Salamat po sa inyong kaalaman na nakukuha mula dito sa Yes Yes Show Topacio. At syempre, mabuhay po ang mga taga Borracho Film, no? Na kung saan yan po ang importante na yung mga bagong artistang minomotivate, no? Ni Sir Dennis Arce. Maraming salamat po. Okay, at syempre ngayon po ay pagkakataon na natin, Sir Patrick, na magpapasalamat po ako sa mga naka-duty na nandiyan dyan, no? Si News Director Judith Estrada Larino, salamat po sa inyo. Desk Editor natin si Sir Drew Nasino, Tech Engineer Winner Contehino Jeneline Rico Hermoso, Ken Sale, Giljon Reyes, ang Broadcast IT natin JV Dominguez, ang Prompter Neil Joy Abel. Maraming salamat po. At writers, Jen Patrolia, Riz Calata, and Laika Cuevas. At syempre, maraming salamat po kay CAs natin, Yasmin Pantaleon, Eloisa Bulinaw. Salamat po. At ang ating intern, si Godwin Lockdown. Ganda ng pangalan, God na win pa. Yan. Next program natin, antabayanan niyo po si Boss Drew Nasino sa kanyang Bali Tambayan. At syempre, mga kaibigan, salamat din po kay Katirso Peralta, sa lahat po ng pamunuan ng DWIZ, Aliw Channel 23, at mabuhay po kayong lahat, lalong-lalo na si Sir, mga sir natin, mga mom natin, no? Maraming salamat. Ang dalo sa inyo, patuloy tayong lumalakas, patuloy tayong gumiginhawa dahil lahat ng kaalamang nakukuha natin dito ay mula sa programang ito ng Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Sir Patrick Roquel, of course ni Attorney Ferdy Topacio, ang ating may-ari ng programang ito. Ayan, ako po si Juvie de Guzman nagsasabing, I love you all, guys. Thank you so much. Ang oras, alas 11:59 ng umaga. Yahoy! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!